Siguro na pag-isip-isip na talaga ni Ken Chan na napakaliit ng mundo para siya ay magtago habang panahon. Naku, dapat nga nanay, naisip niya noon pa yan. Hindi Tama. yun na pinatagal na Kaya nga ginagawa. nagsasend na siya ng fillers na susuko na siya. Ayan, ang magandang balita. Oo. Alam mo, talagang napakainit na ng issue ito. Lalo na ang Sunshine Cruise. Oo. Nung papalang August, hiwalay na si Gretchen at si Ato. Nung Agosto pa. Tagal na pala. Nung Agosto pa. Ano yung nababalitaan mo? Hindi kasi may nababalitaan ako, may nagkwento kasi sa akin na nagkaroon daw si Gretchen, si Atong at saka si Sunshine ng overlapping. Sabi daw nila. Kumusta na po kayo mga kachika naming mahal? Ang Pasko na napakatagal nating hinintay, wala, parang hangin lamang na dumaan. Pero ang mga issue at kontrobersiya kahit kailan hindi mawawala. Tuloy lang ang ating ligaya, di ba naman Romel Chika? Tama, tayo ng unang magpaputok ng mga balita. Dito yan sa ating samahan. Barkadahan. Ayan na! Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barikutor? Siyempre, alam niyo naman, putok na tayo dito sa New Year. Pero kailangan papuputokin namin ang mga showbiz balita at mga showbiz artista. Siyempre, kasama na rin yung pagputok ng aming mga Showbiz artista. Showbiz artista. Showbiz artista. Anong showbiz artista? Showbiz balita, Pakiulit. Siyempre, dahil putok na rin. Ilan ba puputok yan? Go! Siyempre, dahil puputok na rin ang mga showbiz balita. Showbiz artista at siyempre, puputok na rin ang aming mga showbiz opinion. Hala, sige mga kachika, paputokin na po natin talaga ang ating mga issue para sa episode na ito. Dito lamang po siyempre sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Putukan na! Parang ilang beses niyang binanggit yung puputok. Pumipick up ka doon sa salita niya. Oo, naputok. Tulad ng kasi niya. Putok. Siyempre, puputok na. Ang tinapay sa bakery kasi putok. Puputok na. Siyempre, ang mga showbiz nitigan, showbiz balita, at puputok na rin ang aming mga showbiz opinion. Kahing putok. Grabe. Nakakatawa talaga. Simula at saka yung closing, grabe. Okay, ang una po naming ilalatag sa inyo ay ang nakarating na kwento sa amin mula sa mga sources po na hindi nanununog at hindi nangunguryente. Siguro na pag-isip-isip na talaga ni Ken Chan na napakaliit ng mundo para siya ay magtago habang panahon. Naku, dapat nga nanay, naisip niya noon pa yan. Hindi Tama. yun na pinatagal na Kaya nga ginagawa. nagsasend na siya ng fillers na susuko na siya. Ayan, ang magandang balita. Alam niyo po, mga kachika, dapat noong pa niya yan naisip. Oo, tama. Kita mo yung nangyari kay Neri Naik. Okay, may kahihiyan na nangyari kay Neri. Nakulong. Oo. Talaga nag-suffer siya. Naging laman ng mga balita. Pero inilaban ni Neri. Nakita naman natin kung ano nangyari. Oo. Nakalaya siya. Kahit pansamantala pa siya o kung ano man, nakalaya. Inilaban niya. Yung kay Mayor Enrique napatunayan din na hindi naman totoo yung ibinibintang, yung kaso na ibinato sa kanya. Nakwash po ang impormasyon at ang warrant of arrest. Bakit hindi ito naisip ni Ken Chan noon pa? Diba? Siguro naunahan ng takot. Siguro nagmuni-muni. Eto nang lumabas sa kanya. Naku, habang buhay ba ako magtatago? At saka may mga abogado naman siya. Siyempre, ginaguide din naman siya. Binibigyan siya ng pieces of advice. Diba? Pero ewan ko, baka nga yung sinabi mo tama, yung naunahan siya ng takot. Ang takot ang pumapatay sa tao. Totoo lang. Pero kasi, aminin mo na, di ba? Pag demanda kasi dati, unang rinig mo sa demanda, kulong. tatabling ka talaga Ang sangkot pa ang pera. Pero sabi ko nga, kapag ang problema mo ay pera din ang Mas katapat. madali, Mas madali yun. Kung piso utang mo, ang kabayaran piso. Ganon. Merong katapat na halaga. Hindi katulad nung pag-health natin ang naapektuhan. Napakahirap. Diba? Personal na buhay. Yung puso natin ang nasaktan. Hindi tayo po pwedeng magmahal ng love on the rebound. Diba? Hindi pwede yung pansamantala. Dapat makahanap ka ng para sa'yo talaga. Napapalit doon sa dati. Pero itong kay Ken Chan, sayang na sayang siya. Ang ganda ng takbo ng kanyang karir. Marami siyang proyekto.
nangawala, di ba? Wala na, sa isang iglap lang, nawala na. At saka, napakaliit ng mundo. Sabi nga ni Mamo, nandito lang siya sa Pilipinas. So, kung maliit ang mundo, mas maliit ang Pilipinas. Ay, oo naman. At hindi ka po pwedeng magtago habang panahon. Hindi ka po pwedeng magtago sa batas. Dapat irespeto mo. Ang pinakamagandang magagawa niya dyan, ano ngayon, umapahiya siya. Bakit nga si Ricardo Cepeda. Nakulong. Nakulong din, pero nakalaya na, di ba? Inilaban niya. At saka one time, big time na pag nahuli ka, napahiya ka, isang beses lang yun, hindi habang buhay kang di ba? Pinaghahabol at pinag-uusapan ka. At saka ito yung konting kaluskus lang, totoo yan. Konting kaluskus lang, matatakot ka na. Konting tawag sa telepono, matatakot ka na. Kasi ang dami mong pinagtataguan, ang dami mong tinatakbuhan. Tama. Pero kung haharapin mo ang problema mo, napakahayahay ng buhay. Kaya dapat lang talaga si Kenchan, noong pa niya naisipan na ito ay kanyang panagutan. Kung hindi man niya mapanagutan ng lahatan, pwede naman yung tinatawag nating patak-patak. Ay, oo naman. Ang utang ay nababayaran, di ba? At saka, di ba, siyempre, pag nasa husgado na, siyempre, sasabihin naman ng husgado, magkano ba ang kaya mong bayaran? Totoo yan. Oo, ganun yun. Bababait ang mga huwes. Tatanungin, ano ang capacity mo? Paano mo iaayos ang problemang ito? Your Honor, ang kaya ko lang po ay piso sa isang buwan. Your Honor, ang kaya ko po ay 2 piso sa isang buwan. Bibigyan ka ng pangunawa. Mapuso din sila. Tama. Kaya nakakalungkot yung ganito na ang karera niya nalagay sa isang tabi. Yung kanyang buhay na dati hayahay, ngayon takot na takot siya, nangangayayat na siya. Isipin mo yun, yung sinakripisyo mo. Samantalang kung hinarap mo, walang problema. Wala, At saka pwede naman sabihin yan sa uwis na sa rebuttal. Sabihin, kaya kung ikulong nyo ako, paano nyo ako mababayaran? Paano ko kayo mababayaran? Kailangan wag muna ako ikulong para magtrabaho kayo at magtrabaho ako para mababayaran ko kayo. Sino ba talaga ang kausap mo? Kayo. Sino ba may kaso? Sino ba magbabayad? Di ba? Di ba? So, siyempre, magtatrabaho ako. Para makapagtrabaho ako, mababayaran ko kayo. Ayun. Alam ko naman kasi ang utak ni Wendell ngayon, lalo ngayong mga panahon to, nasa kanlaon, nasa kanyang pamilya. Kaya kung medyo lumilipad man sa hangin kanyang isip ngayon, unawain na lang po natin mga kachika dahil hindi natin nararanasan ang nararamdaman ni Wendell ngayon. Di ba? Tayo na lang po ang mag-adjust. Tayo na lang po unawa. Sino magbabayad? Siyempre si Kenchan. Sino ang babayaran niya? Yung mga sa kanya, yung mga nagdemanda sa kanya. Ayan, malinaw na. Malinaw. Malinaw na. Ayan, kantahan mo nga si Kenchan. Naku, kakantahan ko siya ng every single day, where are you now? Kasi nga nawawala siya. Where are you now? Ay, nasa. Alam mo, Nazareth ang kumanta nito. Alam mo ba na kapag kinanta mo ang mga piyesa ng Nazareth, yung baga mo, liligwak yan. Ay, ganun. Every single day. I think of the times when you were still mine. Ikaw, alam mo yan. Ayan. Every single day, I think of the times when you were still mine. And I'm blue. Got to get away. Get you out of my mind. I'm caught up in time. And I'm blue. I don't miss all the fun that we Alam mo, had. sa totoo lang, real talk na tayo. Dahil sa kanta mo na yan, magbabago isip ni Kenchan. Sa halip na sumuko na siya at harapin ang kanyang problema, palagay ko, sasabihin niya, mas mabuti pa, magtago na lang muna ako kaysa sa kantahan ako ng ganito. Diba? Hindi, seryosohan. Nakita naman natin yung mga ganitong problema sa mga personalidad na nasangkot din sa issue ng pera. Hindi naman yung ginusto yan. Nangyari lang. Dapat dito, nung nakita mo na pasemplang na at nalulugi na yung iyong negosyo, nakipag-meeting ka na sa iyong mga kasosyo. In-explain mo na ganito na ang nangyayari. Dapat yan, tinutukan na yan. Kaysa sa nung bumagsak at pumutok at marami na naghabol, nagtago siya. At saka diba lagi lang sinasabi, kung wala ka talagang kinalaman sa mga ganyan, lumabas ka. Saka sabihin mo kung sino may mga kinalaman para alam na mga kung sino ang dapat kasuhan. At saka
ang kaso, pwedeng ibato ng kahit sino, kahit kanino rin. Ilalaban mo lang yan. Dapat ipaunawa mo, ito ang akin dyan. Ito ang nangyari. Diba? Pakikinggan ka naman. Kasi syempre, nagpapalitan kayo ng mga pahayag. Pag pinagtaguan mo, lalong magagalit yung mga nagtiwala sa'yo. Kaya nga naging kasosyo mo, nagtiwala sa'yo Tama. Nagtatago kami, magtitiwala pa ba sa'yo? Wala. Wala na. At ikaw tuloy ang nadidiin. Lumabas ka para idiin mo yung mga nagdidiin sa'yo na wala kang kinalaman. Dahil siya ang kilala. Siya yung personalidad na kilalang kilala, natural siya pag-uusapan. At saka alam mo, Ken, sa totoo lang, pag-uusapan ka ng ilang linggo, ilang buwan, pagkatapos nun, alam nga namang ikaw pa rin ang pag-usapan ng buong mundo. Ikaw na lang harapin ng lahat. May kani-kanyang buhay din. Totoo. Ang mga tao. Kaya natatapos ang problema. Hindi dapat takasan. Hinaharap yan. Mas mabilis pang tumakbo ang problema sa harapan mo kaysa sa ikaw ang magtatago sa likod ng problema. Ayan. Yun ang totoo. Sana napapanood to ni Kencha. Saka lakas ng loob, pinasok mo yan Ikaw din ang gagawa ng paraan para makalabas ka. Yun lang yun. Napakaganda nun, Kencha. Eto, ang magandang topic. Alam mo, kahit saan naman, ito ang pinag-uusapan. Alam mo, talagang napakainit na ng issue ito. Lalo na ang Sunshine Cruise. Ang maganda naman kay Sunshine, kahit ano pa ang iba tong bintang sa kanya, kahit anong kwento pa, alam mo naman ang YouTube, kani-kanya sila ng pauragan ng mga kwento. Kesyo idinamanda daw niya si Gretchen Barreto. Si Gretchen naman daw nag-iiyak daw dahil may anak daw sila ni Atong Ang. Sabi nga na isang kaibigan ko, magkakaanak si Gretchen kay Atong? Ilang taon na ba si Gretchen? Diba? Parang ganon. Hindi, ito lang po. Yun naman mga nababanggit lang namin, yung mga fake news na iingatan po natin tutukan dahil wala naman pong katotohanan yan. Nung papalang August, hiwalay na si Gretchen at si Atong. Nung Agosto pa. Tagal na pala. Nung Agosto pa. Ano yung nababalitaan mo? Hindi, kasi may nababalitaan ako, may nagkwento kasi sa akin na nagkaroon daw si Gretchen, si Atong at saka si Sunshine ng overlapping. Sabi daw nila. Kasi daw, si Gretchen daw nandun sa third floor nagpapamasahe. Tapos si Sunshine naman daw nandun doon sa isang restaurant na maganda na kumakain. Tapos si Atong naman daw nandun doon sa second floor nagpipinta. Di ba? Siyempre, second floor. Alam mo, may ang biruan nga nila. Siyempre, habang nakaupo ka, habang nagpipinta ka ng gano'n, di ba? So sabi, sino kaya pinipintahan niya ako? Si Gretchen mo. Hindi, alam mo, may source naman ako na nagsabi na, siyempre, nakakatunog na si Gretchen na may kakaibang nagaganap, di ba? Siyempre, buo pa rin naman yung komunikasyon ni Gretchen sa mga tao ni AA. Natural nakikibalita din siya, nasaan siya, sino ang kasama niya. Ang balita ko naman, mas nauuna pa si Gretchen or sumusunod kapag magkasama si AA at saka si Sunshine. Sino naman lalaki naman ang makakagusto na nando sa third floor yung isa, nasa first floor yung isa? Parang di naman maganda yun. Papahamak mo ba yung sarili mo? At saka Agosto pa ay tapos na. Wala na talaga. Ano na ngayon, Day? At naaalala mo nung nag-kiss sila doon sa sabungan, di ba may mga sumisigaw pa ng sapula, sa puti. At saka yung, matagal mo na boss ng ano yan. Matagal mo nang dinidiskartihan yan. Matagal mo nang gusto yan. Di ba? May mga ganon. Parang sabungan nga din di ba? Yung kumbaga, kasi totoo naman po yan, na matagal na pong minamatahan ni AA si Sunshine Cruz. Tama. Kaya lang, meron siyang masasagasaan. Yun naman ang maganda doon. Kaya naghihintay. Hinintay niya. At saka yung kay Gretchen at kay Atong, kasi wala silang pag-amin Wala. Hanggang sa puro nag-iisip lang ang kahit sinong nakakakita. Pero kailangan pa bang i-memorize yun? Di ba? Doon sa aeroplano nga, di ba, kitang-kita naman na nakaganon siya, tapos nakaganon, maka-holding hands sila. Kaya lang, hindi natin maaasahan si AA na mag-confirm. Dalang kanyang katwiran, lalaki ako, nakakahiya ako pa mismo. Ano nga naman siya, kiss and tell? Di ba? Kaya nga, first time, hawak ni Sunshine Cruz ang corona. Bilang isang babaeng pinanindigan ng lalaking pinakamimiti na makarelasyon ng marami. Tapos kakantahan ka pang bakit ngayon ka lang. So ano ka na?
Kaya lang ang maganda kay Sunshine talaga, kahit ano pa ang mapabalita, hindi nagsasalita. Alam mo, maganda yung attitude na gano'n. Kasi wala siyang dapat ipaliwanag na eh. Walang babawiin. Walang babawiin. At nakita mo yung mismong nasasangkot na si Atong ang na mismo. Oo. At may balita ako. Ay, ano yun? Si Double A pala, nagpunta na sa Tondo, sa lolo ni Shine. Why? Nagmano na. Wow! Ipinakilala na ni Sunshine si Atong sa kanyang partido. Tignan mo. Diba? Ang mga Cruzets, taga Tondo, diba? Sabi nga raw ni Shine, hindi naman kagandahan ng Tondo, pero nagpunta doon si Double A. Nako, si Atong pa, kahit saan mo siya dalhin, para siyang talbos ng kamote, ihagis mo kahit saan tutubo. Magkakalaman. Marunong makisama. Kaya niya yung pinakamalalaking tao, pinakamaliliit, nasa gitna. Kaya niyang pakisamahan. Kaya nga siya Double A, di ba? Galing. Ang dami naiinggit kay Sunshine ngayon, ano? Mismo. Diliin mo, nakita mo sa Sunshine ngayon, hindi na kailangan magpuyat. Ay, oo nga. Nakahiga na lang siya. Uy, nagtatrabaho naman siya. Hindi naman siya yung higaerang babae na ano. May sariling pangarap yun si Sunshine. At saka alam mo si Sunshine, hindi ko na ngayon nakikita nagtitiktok ha. Sumantala nung una talagang lagi yan dumadaan dun sa wall ko ang pag-tiktok niya, ang pagkakanta niya. Tapos di ba nagkakanta pa sila mga Cruz? Cruzets. Oo, di ba sila ni Sunshine Cruz, sila Geneva Cruz, sila Shirel Cruz, Donna Cruz, di ba? Talagang kumakanta. Ay, si Cabarrus, Vito Cruz, Santa Cruz. Ayun. Yun, diba? Ang Cruzets, lahi talaga sila na magaganda ang boses mula sa kalololohan hanggang sa kanila nanay, pang ilang henerasyon na. At saka alam mo, yung mga tao ngayon na tumitingin kay Sunshine, yung inggit na may kakambal na pangarap, di ba? Kasi sa panahon naman ngayon talaga, di ba? Hindi naman ganun kasimple ang buhay. Pero dapat, yung pangarap na yun, may kakambal na pagmamahal. Eto yun, Hindi naman po pwede yung basta mapera lang yung lalaki. Go na agad, hindi. Hindi pwedeng gano'n. At saka alam mo si Sunshine ngayon, di ba? Parang talk of the town siya na sabihin, ay, ganun pala siya kakinis, ganun pala siya kasi. Di ba, parang nung una, kasi parang hindi na pag-uusapan yung kakinisan. Lalo siya pinansin lalo siya ng mga tao. Sa edad niya, tingnan mo yung kurbada ng katawan, yung pag-aalaga, doon mo makikita kung gaano ka responsableng babae si Sunshine Cruz. Ayun. Kasi nagkaroon ng 3 malalaking dalaga na mga anak. Pero parang kapatid lang niya pagka tiningnan mo. Ganon ka responsable si Sunshine. Yung pagmamahal sa sarili, hindi niya kinakalimutan. Diba? Tsaka simpleng babae. Napaka mahihiyain, simple. Tapos nakita mo, kahit na marami siyang pera, hindi siya nagpipicture na, etong meron siyang ganito, meron siyang ganito. Hindi fronty. Maski naman ngayon na sila na ni Atong, wala naman Wala. Hindi niya pinapakita, hindi binablog yung mga kung ano-ano niya. Pero hindi, talagang simple siya, mulat-mulat. Kahit sa That's Entertainment diba? Isa siya sa pinakasimpleng young star na, teen star na nakita namin. Hindi talaga siya yung maarte, napakasimple, nagsasalita, yung tagumpay niya. Yun lang yun. Di ba naman? Kaya na po, Agosto pa po ha. Tapos na po si Gretchen at saka si Double A. Wala pong nangyaring overlapping. Maaring may tumutugay-gay kanino. Pero hindi pwedeng pinagsabay. Yun lamang yun. Kantahan mo ngayon ang trio na talagang tutok ang bayan sa kanila. Kakantahan ko sa It's Now or Never. Come hold me tight. Alam mo ba kung sino kumanta niyan? Icon na namayapa na. Michael Jackson. Kailan pa kumanta si Michael Jackson lang ganyan? Kumanta na ba siya ng ganyan? Na It's Now or Never? Papa Icon yun, pero si Elvis Presley. Game! It's now or never. Come hold me tight. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never.
My love won't wait. Alam mo kung sino naaalala ko? Sino? Tito Eddie Gutierrez. Ay, kasi siyang Elvis Paborito Presley ni ng Tito Pilipinas. Eddie. Yes, Ito. oo nga. It's now or never. Ay, Diba? nako. Nakakatuwa. Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino? Bayan. Hindi pa tayo nag-usap. Oo Kanino nga. to? So, eto na nga. Oo, yan. So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Naku, eto Kapaskuhan pa rin naman. Kapaskuhan po Hanggang ito January 1. Oo. Ito po yung naganap na talaga pag Pasko ba, na aalala to ng Nabubungkal. lahat. Naaalala to ng lahat na kung saan ang nabing Pasko, talagang wala naman talaga itong pauga na tinatawag. Ito ang bibida rito ay, sabihin natin, mag-asawa. Oo, mag-asawa. Dati. Dati. Mag-asawa to. Dati na talagang tiningala itong mag-asawa ito at hinangaan ng mag-asawa Ay, ito. todo. Ay, Magmula sa telebisyon na gabi-gabi tinututukan ito. Sa mga concert. Sa mga concert. Sa mga recording. Ay, Itong oo. dalawa to talagang bida to talaga sa mga pagdating sa mga stage kinembular. Naku, ito pala to. Samantalang ito kung tutuusin sila talaga, ang pag sinabi mong music, sila ang mababanggit mong unang-una. Hari at Reyna. Ay, naku naman, napakadali ng ating blind item. Oo. Kalagitnaan pa lang, may clue na. Oo, yan na, kalagitnaan pa naman. Kaya kasi nga naman, dahil nung panahon nila, nung kapanahon talagang dumog talaga. Grabe. Ay, Nakita ko ang kuyog. hukbo ng tagahanga nila. Grabe, hindi mo matitibag. Kuyog na kuyog. Pero dahil ito na ngayon, di ba, hinangaan ito, ang daming shows, daming concert, kaliwat kanan ng trabaho. Yumaman, nakabili ng mga kung ari-arti, mga bonggang-bongga. Pero ito, dahil, sa kabila ng kailang mga koronang dala-dala sa ulo, dahil, never pala itong nag-give love on Christmas Day. Sa mga, reporters. Nakatanggap ka ba sa kanila? Wala hanggang ngayon. O ilang taon na sila, Daya? Tanungin mo ako. Ikaw nakatanggap? Hindi, never. Ay. It's not or never. Lalo na ngayon, Pasko. Kung dati nga, sa sila, mga pangalan talaga, niningningan. Ay, paano na Paano na naman? ngayon? Ito yung pag malapit na ang Pasko ay... Naaalala sila, pag malapit na ang Pasko, ganito ang system ng dalawang kasama ito. December, second week ng December, magpapabook na to, mag-a-abroad. Ay, babalik kailan? Pagkatapos na ng okasyon. Ay, Pagkatapos, bagong taon nagkalimutan na. O, syempre, pag ikaw naman, syempre, hingian ng regalo yun eh. Yun ang bigayan ng regalo. Yung kasagsagan ng alis nila. Pati mga inaanak. Ay, Wala kawawa na. naman. Siyempre, iisip, ay, wala si Ninong. Nasa abroad. Siyempre, na-expect mo, baka pagbalik. Dahil pagbalik, wala ni Haniho. Pasensya ka, walang gano'n. Grabe naman yan. Umaalis yung mojokas. Yung jokas. Hindi katulad ng isang natin ngayon, di ba? Ang hinihanga natin, nagpapaalam pa sa'yo, nay, pasensya ka na. Sa pagdating ko na lang. Oo. Saka na ang bulaklak mo. di ba? Yun ang mga maganda, di ba? Pero ito, day. Umalago ng bonggang-bongga ang karir, pero never pala nakatikinta kayo. Umaalis na sila pagka kapaskuhan. So, hindi pala pwede kantahan ito ng Mano po ni na. Wala. Mano po ni. Ay, Baka nagpa-convert na rin ito para walang Pasko na. Ay, nako. Ay, huwag kang ganyan. Ang mga bagay na hindi natin pag-uusapan dito, relihiyon, ano pa? Politika. Yun, di ba? Kaya, mas bagay dito talaga, it's now Not or or never. Di ba? Umaalis sila. Pero mabait pa naman. Mababait sila, in eh, fairness. diba? Lalo yung lalaki. Pero iwas lang talaga sila sa responsibilidad. Ay, gano'n. Hindi nila nakasanayan. Oo. And siguro they don't remember pagka ganon. Malamang. Kasi, Diba? kasi si lalaki, laking abroad. Ito naman si babae. Ano? Ano? Saan laki? Laki naman mayaman naman to. Pero, hindi naman kayamanan. Kasi yung nanay daw ganon din. Ay, oo. Hinuli isda. Yung isda. Oo. Diba? Yung nagpalaki yung katu. Kasi hindi sila pinapapaano. O teka, bigyan mo kami ng clue. Nako, si babae, ang pangalan niya ay may didikit sa inumin. Ay. Alisin mo yung S. Yung lalaki. Yung lalaki naman, naku, paano Paborito nito? ko. Ay, oo. Talagang napakagaling kumanta ng balad dito. Sobra. Saka mabait siya. Sobra. Ay, eto talaga, Napakatotoo. yung totoo. Tsaka
tinatanaw ng utang loob lahat mga baguhang singers, tinutulungan niya. Ayun. At Ito ang lalaking Regine Velasquez. Yes, kumukup-kup ng mga singers na bago para bigyan niya ng... Hindi siya maramot. Yes. At hindi din mapagkuha ng kredito. Totoo. Kahit laki pa siya sa ibang bansa, napakaparehas niya sa lahat ng tao. Kasi siguro hindi lang talaga sila. Samahan. Hindi lang talaga sila, Hindi na sanay, Hindi sanay. Bigyan mo nga ako ng isang kanta nung lalaki. Forever in my Eto na lang. Be my lady. Ay! Come to me and take my hand and be my lady. Wow. Parang kang Tito Manny Garcia. Wow. Ano ba kanta ito? Forever in my heart. Yung babae. Ano ang kanta ng babae? Ay, di ba yung kanta ng babae, yung pinasikat yung Twinkle Twinkle? Hindi! Ay, Uy, umiiyak kami ni James Vincent Navarrete sa kanta na yun. Oo, hindi mo natatandaan. Ako natatandaan. Maliit na between yun. Oo. Ano yung maliit na between? English mo. Little Star. Ayun. Pero meron pa siya, dito sa batuhan ito. Diba? Yun pa. Ano pa isang kanta? Nung lalaki. Lalaki. Ay, Tagalog yan, di ba? Kahit isang saglit. Alam niyo, pangalanan na natin. Alam na rin naman nila, di ba? At saka total, Pasko naman, di ba? At saka noon pa naman ito. Pag naalala na. Ay, ganun ba, di ba? Basta, mahal natin sila, pero nauungkat ang kwento kapag kapaskuhan. Hindi mo napapansin, lahat naaalala pagka ganitong panahon. Kaya naman, ako sigurado po ito. Dito nga ako sa studio, si Ali, si Mike, si Latina, si Direk Tom Nava, hindi na sila nagtatanungan kung sino talaga ang mag-asawang to. Alam na nila, sila na this. Correct! Bigay naman na. Kaya sigurado po, mga kachika, wala na sa inyong mauupo sa row 4, nakatabi ang babantot na basurahan at walang electric fan. Ayan, kabisado nyo na. Kaya po mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chika Vlog. Salamat po. Ayan. At syempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At lagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't escape. At supportahan nyo kami Showbiz Now na official. Don't escape. Ano to, Kenjan? Don't escape? Don't escape. At syempre, ang aming Showbiz Now na official, ito yung aming TikTok. Yes, ayan. Kanta ka nga ng isang kanta ng lalaki, kung meron kang alam. Ika'y muling makita ko. Damhin ang tibok ng yung ikaw ang awit ko in English. Ay, ikaw. You are my... You are my song. Ay, Kantahin mo nga. You are my song. Nanghula na naman ang tono. Ay nako, talaga rin naman kapag kapatapos ng ganito, halakhakan na tayo ng halakhakan. At paulit-ulit po ang aming katanungan, mga kachika. At totoo po mula sa puso. Nasaan ba kami kung wala kayo? Wala po kaming mararating. Hindi kami tatagal kung wala kayo na nagtitiwala, sumusuporta at nagmamahal sa amin. Romel, thank you. Thank you po. Thank you, Wendell. Ako gumagano pa siya. Thank you. Parang pinakikilala pagkakampanya. Thank you. Hanggang sa susunod na episode po ng inyong programa, aming programa, atin po ito. At ito ang Showbiz Now. It's time or never. Anong it's time? It's now. It's now or never. It's now or never. Hold me tight. Hold me tight. Hold me tight.